All right. So let me present to you the lecture. Nakikita niyo na yung screen? Kita na po. Identifying market opportunities in your location. Um, Ito yung topic doon sa second part. No? Pero may nauna pa rin part 1. No? So this is the identifying market opportunities in your location. Kaya nilagay in your location, iba-ibang lugar kayo, iba-iba ang market opportunity. No? There are actually 8. No? Yung sa pinost kong lecture kanina, ang na-discuss ko lang doon hanggang 1 to 5, yung paano ma-identify ang market opportunity, paano mag-explore ng bagong market, tapos matching risk with resources. Number 4 is identifying customer or your buyers problems, pati ba naman problema ng iba, papakialman pa. Ganyan yan, ha? Dami na nga nating problema, pati yung problema ng iba. Pero kasama yan doon sa ating pag-uusapan. Number 5 is identifying key issues that customer face. Ito yung end noong previous lecture. So, yung 6, 7, and 8, i-discuss ko yan ngayon, plus may kasunod pa yung related topics. No? So, number 6 is considering a growing industry or market. Remember, our topic is to identify business opportunity. Paano kaya? No? Mag-iisip tayo ng negosyo, paano natin siya malalaman kung anong ating i-business. Laging ganun no? Gusto ko mag-business. Sir, ano kaya magandang ma-business? Pinakamahirap na tanong yan. Kasi 8 ang iyong i-consider bago mo masagot yung ano ang iyong i-business. At nasa pang-anim na tayo. Kaya ano yung pang-anim? Is considering a growing industry or market. Ang growing industry always offers a high demand, which in turn gives the opportunity to establish grow your business. Anong example nito? In many countries, meat production is increasing, particularly poultry, but they do not have enough quality feed, which open the growth opportunity of supplying to the feed factories. Tuloy yan, problema sa atin din. Yung feeds, especially ang corn. Ang corn natin, kulang. Kung ikaw ay naandito sa Calabarzon, no? Nasa Batangas kasi ang pinakamaraming poultry dito sa Calabarzon, no? Yung malalaking farm, instead of buying commercial feeds, yung sako-sako, nagtatayo na sila ng kanilang sariling planta ng feed. Sila na nagtitimpla, sila na namimili ng corn, ng copra, other supplies. Ang iba roon, imported. Yung corn natin, nanggagaling pa ng norte, Central Plain of Luzon. Andun kasi yung maluluang sa Pangasinan, Tarlac, Bulacan, maraming taniman ng corn hanggang sa parte ng, I think, Cagayan. Napakalayo noon bago makarating. So, ito'y nagdadagdag ng cost, no? At kalimitan kaya biglang tumataas ang mga presyo or ayaw bumaba ang presyo ng mga karne, manok, baboy is because number 1 factor is feed. Kasi pinakamalaking gastos yan yung feed araw-araw yan. So, you could spot nag-supply ka ng mga feed ingredients. No? So, meron yung project ang DA na pagpatanim ng malaki, maraming ektarya ng yellow corn. Kasi na yan na-measure na yan ang gap o yung pagkakulangan sa mga ganitong feedstock. Pagdating naman sa natin sa ating crops, ay hanggang ngayon kulang pa rin ang ating rice. Kaya tayo ay naobligang mag-import. So, ang iba, hindi makaalis o hindi makatigil sa rice farming. Pero kung ngayon ka pala magsisimula sa rice farming, bago mo simulan, isa-isahin mo muna ulit itong mga itong inile-lecture kong ito. Dahil baka ma-realize mo na napakaliit ng kinikita na almost lugi pa nga
ang mga rice farmer ngayon because yung cost ng seeds, tapos yung patubig, fertilizer, napakataas ng cost. So napakaliit ng kinikita ng farmer per kilo sa palay. Tapos hindi maitaas nila ay yung mga mamimili, mamura nilang binibili kasi ang katwiran nila meron daw ng mga imported rice na dumadating. So yun ang nakaapekto sa mga farmer natin ngayon. So while you are looking for kukonti ang supply, baka kaya kukonti ang supply because hindi competitive o hindi profitable ang magnegosyo diyan sa larangan na yan, no? So consider the growing industry or market, pero tingnan din kung yung markup o yung inyong tinatawag na bottom line kung kikita pa. Or you could decide on differentiating factor, which means determine what would make the farmer's product a better option for their potential buyers rather than buying from existing producers or suppliers. Ano kaya ang pwedeng i-offer mo sa market na let's say sa crops, no? Ano bang crops ngayon ang nakikita nyo na pwedeng ipalit sa ubas, no? O magpapasko na. Anong crops ang kasi yung mga ubas for imported yan. Ano pa mga oranges, no? Including yung suha, mga pomelo. Mabuti yung pomelo, yung iba galing Davao. No? Nalalasa ko kung ano nang galing Davao. Pero marami akong nakikita mga ang sticker galing China. So ano ngayon mga product, ano ngayon mga prutas ang pwede mong i-offer, no? So dito sa Indang at saka sa Norte, nagsimula na. Wali, malalaki na ang taniman ng dragon fruit, no? So, kagandahan, dahil yung dragon fruit is a cactus family, nag-grow dito sa, sorry, dito sa Indang. But many farmers, na kung hindi seryoso rin lang at pinag-aaralan ng pag-grow ng dragon fruit, would end up disheartened kasi napaka-susceptible naman niya sa yung sakit, no? Na madaling tamaan ng sakit ang puno. Plus, kung may bunga na, nape-penetrate din pa rin ng mga fruit fly, no? So, damage. So, anong you decide on differentiating factor? Anong product ang i-offer mo na yung dating binibilhan nila, dating supplier, baka ikaw na magsusupply. So, you decide on that na kailangan may advantage ka. And then finally, number 8 is considering the seasonality. Pag sinabi natin seasonality, may panahon ng pamumunga, siyempre, no? May panahon ng tagmangga, may panahon ng tagsantol, pero walang panahon ng saging. Ang saging all year round. Yan. Kahit yung kasaba, may panahon din yan, no? So, you need to consider that. Plus, on the side naman din ng seasonality, hindi yung panahon ng pamunga, kundi panahon kung saan traditionally tumataas ang demand for market. Like nowadays, malapit na mag-Christmas at nag-bonus na ngayon, ang mga sumusweldo, may namimili na ng pangregalo coming ngayong Pasko. So, unti-unti tumataas na ang sales, no? Because of the season. Kung kayo naman ay into tinatawag nating sa mga flowers, may season din, like 2 season ang binabantayan ng mga nag-grow ng flowers, yung Valentine's at saka yung panahon ng undas. Talagang may nakuusap ako niyan. Ang kanyang alagaan ng mga flowers dito meron dati sa Tagaytay, pero mas malaki nando sa Alfonso. Naka-greenhouse. Sabi niya, walang panama sa akin ng yung mga high value vegetables, mas malaki ang kinikita namin sa flowers. No? Kasi wala rin namang, although malakas ang benta during November 1 at saka ng panahon ng Valentine's, pero
tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ang demand for flowers kasi hindi naman lang pagpanahon yun. Kasi may mga ginagamit yan for decorations, events like wedding, at maraming bumibili kahit anong panahon. Merong lalagay lang sa bahay or kaya special occasion, birthdays, bumibili. So, you think of anong ngayon ang inyong product na naiisip na pwedeng i-take advantage itong mga ganitong situation, considering the seasonality. So, pag tinignan natin, there are actually 8 to spot anong mga business opportunities ang pwede nyong mapasukan, no? Diyan sa parte ng Tambo, basta yung Tambo, hindi ko alam, Tambo Ilaya o Tambong Malaki. Mapakalaki rin diyan ng taniman ng ng mga flowers, yung mga pompoms, chrysanthemum, daisy yata, marami rin. So, you might think of this, no? Tanong-tanong kung ano kayang maganda na negosyo, right? So, 8 yan pag-aaralan ninyo. Ngayon, since meron na kayong parang in your mind, ano ang naiisip natin na negosyo? But you need to make a very good plano. Kailangan natin magplano. Hindi po pwedeng basta mag-dive dyan kasi baka masunog ang inyong puhunan. Kinakailangang isulat din, no? At kung as much as possible, kung sa tingin nyo medyo delikado, mataas masyadong risk, huwag na munang tumuloy, no? Kasi sayang ang puhunan. Ito ang kagandahan kung meron kayong individual plans or sometimes they call it, igarahin muna natin, park the idea. Later, baka hindi ngayon. Especially, panahon ng pandemic, talagang mahirap magnegosyo. Pero ngayon, mukhang babalik uli ang ating ekonomiya. So maraming magbubukas at saka maglalabasan ng mga tao. Nagsisimula na mag-traffic uli. So, yan yung mga magiging natin, inyong i-consider kung tutuloy o hindi. So, you need to design a plan. Right? Ano-ano yon? Identify products or services. Dapat may napupusuan na kayo. Meron na kayong parang gusto ko ito. Parang masarap magnegosyo rito parang masarap itong produkto or services nito. Then, define the market. Sino yung bebenta nyo? At dapat alam din, mga competitor. Sino ba yung naandyan na? Nagninegosyo dyan. And then, you identify the resources nyo. Yun yung bandang huli. Anong mga kakailanganin ko? Magkanong gastos? Anong mga itatayo kong mga facilities? No? At nakikita yan doon sa individual plans. Una muna natin ay identify muna natin ano yung mga products or service. No? So here, sabi rito, every business relies on a product that is sold to customers, and the business idea has to identify and define that product accurately. For a while. May nangarap sa yung estudyante sa Kenneth Bell. Fourth year college. Ay, pahintay mo't nag-coming may klase ako. Maghintay ka mo dyan. Oh, dyan! Right, may estudyante lang na naghahanap sa akin but I could not pwede gawa na muna to. Okay, so number 1 is to identify a product or service. No? As I told you, every business relies on a product. Yan naman talaga. Siyempre, anong ibebenta mo or service, ano yung i-offer mo. That is sold to customers, and the business idea, how to identify and define that the product clearly and accurately. Dapat ma-identify mo itong product na ito. So the question would be, what product will the enterprise or farming operations be offering to customers or buyers? Dapat alam mo na kung ano, either prutas, gulay, high value crops, ano pa. Pwedeng ornamentals, yan.
yan unang i-identify mo. What are the main features of the product? Ano ba itong product mo ito na iiba, healthy, at saka tingnan nyo naman ang itsura, napaka ibang-iba kaysa mga competition. And then, what are the benefits that the product will bring to the potential customers? Ibig sabihin, pagka po ito ay binili nyo, o kaya pag ito ay tinangkilik nyo, ito ang inyong makukuha. You will be satisfied. Mag-i-enjoy kayo rito sa product na i-offer or services. Are there any additional services offered by the product? Diba? Bukod po dito, ang kagandahan po dito sa product na ito, bukod dyan sa matamis na siya, ano po yan? Highly recommended po na magaling po siyang sa ganitong sakit. So, mataas po ng kanyang nutritional value or yung anti-cancer po yan. So, these are the additional services offered by the product. So, pinag-aaralan talaga yung product. What are the features and benefits. Pangalawa, is defining the market. No? Once the farmer, a trader, or a local service provider has decided on a particular product or service, the market where the product service will be served must be defined. Ngayon, una, dinefine natin yung product nyo, nalaman nyo na saan siya maganda, saan siya magaling. Sinabi mo rin, ito po, bawal po ito dito sa ganito. So may mga restrictions ka na. Pero ngayon naman, ang iyong i-define ay sino ang magiging buyer mo o yung market. Nasaan ba yung market? Where is the market? Which value chain? Pag-aaralan natin, meron tayong session for value chain. Which city, region, country, or continent ba siya? And who are the target customers? And what are their characteristics in terms of gender, age, ethnicity, and income? Ito nga yung tinatawag nating demographics. No? Kinakarakterize natin. Babae, lalaki, ano kayang edad, no? Ethnicity, Filipino, foreigner, at ang income level. Ito, no, hindi nyo na mamalayan ay even sa Facebook at saka sa YouTube, ano na tayo, nade-demographic na yung ating mga inilalagay doong impormasyon, no, na nasa data system na tayo. At meron na ang tinatawag na artificial intelligence or AI, no, kung saan yung tinatawag na mga analytics, ano, ay nade-determina base sa kung ano-ano ang iyong sinesearch doon, ang iyong tinatawag na preferences, mga gusto, at kung ikaw ay nagpipill up anong edad mo, nakalagay na roon, anong bracket. So, importante yan sa mga nagtatarget ng tinatawag nating market. And when will the product be sold? Kailan? Season. Yung sabi ko kanina, may panahon ng season, tagbunga, at may panahon din noong Pasko, pista, ano pa, yung iba-iba, and time of day and dates, no? Minsan ay may mga prutas na you have to harvest it early in the morning so that pagdating ng mga alas 9, nasa market na siya, fresh pa siya. Kasi baka pag hinarvest mo ng bandang alas 10, naku, ano na siya, lantan na bago makarating sa market. So, and what will be the frequency of sales? Gaano kalimit mo siya ibebenta? No? Like yung mga high value vegetables, at pag may napausap kang mga buyers na regular, at kung yan ay mga tindahan, normally, you would supply them probably 3 times a week. Kung mga restaurants, ay normally ganun din, or siguro mas malimit, no? Kung ginagamit sa narikado siya sa mga iluluto nila, sa mga canteens, ano? Frequency of sales. And what are the terms of payment? O yan, bayaran na. Dito, dapat ano kayo rito, baka maingat kayo, baka supply kayo ng supply, tapos sabi, bayaran kita after 90 days, patay tayo dyan, no? Pero maraming nangyayari dyan, lalo na yung mga big transaction, sabi nila, ipaprocess pa ng accounting namin, mababayaran ka 1 month. Itong 60 or 90 days, pangkaraniwan itong nangyayari. Mag-i-issue ng cheque, ay good, mai-incas mo lang siya,
60 or 90 days. Minsan 30. Yan, standard yung 30. Pagka mga suki na matagal o malaking amount, humahaba ang payment terms. Ano? O baka naman, parang Lazada, pag deliver sa'yo, ay bayaran mo na. Hindi pwede utang. So these are actually the relevant questions and malaki lang ito. Pero ito rin yung nandun kanina. And talking about marketing, meron sa subject na marketing na tinatawag na 4Ps. So, hindi ito yung mga ayuda. Iba yung 4Ps na yon. Ito hindi yung pangkabuhayan, but rather in the marketing lingo, pag sinabing 4Ps, it talks about the product, what are you going to sell, the place, o ibig sabihin, where will you sell from? Saan mo siya ibebenta? Yung lugar, we're talking about the lugar. And then, at what price? What price will you sell at? Okay? And the number 4P, promotion. How will you find or attract your customers? Promotion. Minsan yung promotion, paano ma-attract sa packaging. Minsan, nakukuha sa sales presentation, no? Magaling mag-explain. Minsan naman nakukuha sa tinatawag na promotion o yung promo. Pag bumili ka ng 2, may libreng 1 o 10, 10 plus 1, mga ganon. Yan ang tinatawag natin sa marketing or marketing piece. Pero may mga bagong katuruan ngayon sa marketing na hindi na lang 4. Ginawa ng 7, because in-include na nila yung physical evidence, no? Processes, and the people. Yan. So, 7 P's na siya. Now, kailangan din ma-identify yung mga competitors kasi bago mo pa maisip, yung negosyo na yan, may nauna na sa inyo. At matagal na rin yung iba dyan. At ang main problem natin, paano tayo ngayon mag-i-introduce ng ating bagong product or services samantalang may nauna na at baka may mga suki na. So paano natin ngayon makikipaglaro dyan sa mga established na mga competitors natin. So ang payo ngayon dito ay pag-aralan. Like alamin who are the 5 largest competitors in the market. So, talagang mayroong portion of research. Tanong-tanong, what, where, and how do these 5 competitors offer their products to the market? Pag-aralan. Paano nila ito ibinebenta? May mga promo rin ba sila? Paano i-deliver? Paano sila nakikipag-deal? Paano ba ang bayaran? No? Baka nga yun, 30 days. 60 days bago bayaran, pumapayag sila, dapat alam, no? What are the main features of their products? Ako ay napakatagal sa sales, more than 10 years ako nasa sales. As much as we know our product, ay kinakailangan alam din namin yung feature noong kalabang produkto. At talagang yan ay ini-exam sa amin. Ini-isa-isa, tinetesting kami. And when I was the district manager, role ko naman ngayon na yung aking mga salespeople ay kinakailangan alam nila ang competitor, no? Ano yung sino yung suki nila kasi diyan agawan ng suki, no? Pagalingan ng produkto. Minsan magaling ang produkto mo pero hindi alam ng iyong customer. So you need to explain it and show it and demonstrate it o kaya pwede ring pa-testing mo muna sa kanila. Baka kaya lang hindi nila malalaman ay yung hindi pa natitikman. So, yung mga tinatawag na patikim, paggamit muna, free use. Makikita nyo rin yan sa mga, minsan sa internet, no? Free for 1 month, yan, mga ganun. So, pag nagustuhan mo na, tuloy-tuloy na. At the same time, the agripreneur needs to think, why will customers buy my product? Right? Bakit bibilhin? Mas maganda ba? Is it better? Is it cheaper? Ay minsan yung word na cheaper ay baka kaya mura ay palpak o pangit, ano? So medyo ingat din sa pagbili ng cheaper. Baka cheap, no? Mas napamahal pa kasi
bili ka uli bukas, sira na. Is it faster or more convenient? No? Yan bang mga product mo ay masasagot mo yan? Dapat alam. No? So, kaya nga ang pagkakaiba noong ordinary businessman at saka ng entrepreneur, nag-o-offer ang entrepreneur ng bagong produkto, bagong pamamaraan, at tawag doon ay innovation because our innovation is much better. It is better na, quality pa, at cheaper pa. So low cost pa siya, mas mabilis at mas more convenient. Yan yung mga patatamaan yung sa innovation para yung ating mga competitors na traditionally bumibili rito sa seller 1, seller 2, meron kang reason ngayon to attract them to you. Yan. And what is the advantage of your offer? Pag sa amin po kayo bumili, tumawag lang po kayo at may ka-problema, pupuntahan namin po or papalitan. Guarantee, warranty. Ano ang iyong value proposition? Meron tayong portion dyan sa value proposition. Ibig sabihin, actually, in a few seconds, dapat nasabi mo na yung value proposition mo ng iyong product. Anong nagagawa niya? Well, ito rin yun. And then you identify resources. Pag sinabing identifying the resources available involves answering the following questions. How many farmers and or workers will be needed to produce the product and deliver it to the market? Sa crop, lalo na kung ang taniman nyo malaki, you need workers. Kahit may traktora pa, yung pagtatanim, wala pa naman siguro kayong machine na siya na mismo nagtatanim. So you need workers. What knowledge and skills would farmers and workers need to perform their jobs? Parang madali magtanim, parang okay lang, basta mailagay mo ron. Pero reality, pag naandun na, ang daming problem, insekto, tapos stray animals, too much heat, tag-init, lack of water, ano pa, ang napagtamnan mo pala ay napaka-punti nung tinatawag na portion ng good soil. Ako, ang daming problema. What financial resources are needed? Pera na ito. And where will the agripreneur find those financial resources? Mangungutang ba o may savings ka? And what material resources will the farmer need and where will they find them? O, yan. Kung alam nyo naman, bago kayo makapagtanim sa field, kailangan nyo ng greenhouse para sa inyong seedlings, nursery. Magpapatayo ka ba ng nursery? Baka medyo mahal, ha? So, baka po pwedeng bili lang ng plastic, tapos kawayan, gawin muna bago na magpatayo na maganda kapag kumikita na. Which information resources does the farmer need and what are the cheap sources of this information? Now, kung babalikan natin, yung apat na yan, balikan natin, yan, apat na yan. You need to design an individual plan by answering anong produkto ko, sinong bibili, sinong competitor o mga kalaban natin at anong mga resources, magkano kailangan ko, anong mga infrastructure gamit. So kinakailangan yan, bago ka sumigi dyan sa pag-put up ng negosyo, dapat masagot mo yan. Dahil isa dyan ang sumablay, isa dyan yung hindi mo napagtuunan, yung pala, agaganda ng mga tanim mo, mga alaga mong manok, healthy, problema, wala palang bumibili. Problema pala, ang dami na pala nagbebenta dahil competitor is selling at lower price ay yung presyo. Remember, yung price, wala ka namang may offer na advantage. So, kinakailangan ma-identify yan. So, puntahan natin yung susunod. Now, gap. We are talking now about gap. I think there are 2 more slides yan. Okay. Identifying a business gap. Pag sinabing business gap, you imagine, daming nagtitinda. Nandun na yung product.
yung i-offer mo, pwedeng bago, pwedeng katulad nung sa kanila. Paano kasi singit ngayon? Paano makikilala yung produkto mo? So, yung Ah, pag-itan na yon, yes. May question? ano po Y- sir, kumbaga po isi-sales stock nyo po yung customer. Yes, you could sell stock. Pero bago ko itong ginagawa natin ito is bago mo pa makausap ang customer. Hindi mo pa siya nakakausap. Ito'y ginagawa pa lamang on paper. Business plan pa lang ito. Kaya kinakailangan ready ka na dyan. You do not yet go to the customer. Binubuo mo muna ang strategy mo sa papel. Papel muna tayo. Alright, so tulad ng identifying a business gap. But tama yon, you need to sales stock. Pero yung word na sales stock, no, sa sales yan, we do not use the word sales stock. No? Why? Because yung sales stock mayroong connotation na parang, na-sales stock ako. Ibig sabihin parang na-take advantage. Parang naloko ako, nabudol ako, na-sales stock ako. Pangit nabili ko tuloy, magaling lang pala magsalita. So we do not use sales stock, but rather we use the word presentation. Yan. Magkakaroon presentation. But rather, we will tackle on that issue later on. So, ito muna, identify natin. Papasok na kayo, ready na kayo, magtitindahan na kayo. Paano ngayon kayo papasok? Anong gap ang hinahanap natin? No? Kung walang gap, walang pag-itan, paano ko sisingit doon? O, di ba? Imagine niyo dalawang bus magkatabi. May kotse ka. Para ka makadaan sa pag-itan ng dalawang bus, dapat may pagitan, may gap. Yun ang hinahanap natin kasi kung walang gap, hindi ka makakapasok doon. Ibig sabihin yung iyong produkto, o iyong tindahan, ay lalangawin yan kasi baka sobrang dami na tindahan, di ba? Sobrang mura na ng mga bentahan doon, tapos papasok ka, saka mo lang madidiscover na ang mahal pala ng tinda ko. Kasi mahal yung nakuhanan mo, yung supplier mo. So, here is how to identify the gap. Number one, study trend in the market. So, it involves research. Kaya nga, yung mga pa-activity ko sa inyo sa commodity, tinetesting ko kung paano kayo mag-respond, na maghanap ng data tungkol do sa commodity because it is trend. Tumataas ba ang demand? O baka kukunti na talaga user, no? Study trends in the market that the farmer or producer intends to enter. So, mapakarami mo nang gagawin bago ka sumuong dyan. No? Determine if this is a growth market. Baka pag sinabi kasing growth market, meron pang area na marami pang hindi nakakaalam nitong produktong ito. Marami pang bibili. No? Pero kapag ang product ang tawag ay saturated na. Ibig sabihin, kailan pumasok dyan, marami nang nagbebenta dyan, pababahan na nga ang presyo ng laban dyan. Yan yung mga sinasabing saturated or very competitive na ng price. Ibig sabihin, magdagdag ka ng piso, mapapansin ka Magbawas ka ng piso, hindi mo ma-afford, malulugi ka. Napakaliit ng clearance o ng profit markup dyan kasi nga saturated ang market. Or if it is static or even declining, makikita sa trend kung yung bumibili o yung nagsusupply, parang na siya, pantay-pantay na ang kanyang trend. So, hindi siya growing. And listen to customers and try to determine what their expectation and concerns are and what they like or dislike about the farmers' competitors. Dito yung sinasabi mo kanina, nakakausapin mo ang mga customer. Pero wag mo muna isa-sell stock, no? What I advise is ask question muna. Ayan. Sana meron tayong enough time. Tuturuan ko yan ng mga sales technique. Paano makipag-usap sa mga client, no? Meron pa kaming technique dyan. Do not yet sell. Huwag mo muna siyang bentahan. At yan ay mga no-no, no?
Unang pangita agad, alok agad, no? Merong technique kung saan kilalanin mo muna. Sir, normally, kasi mapakatagal ko sa insurance din eh, no? Pag ikaw ay gumaling sa insurance, kaya mong ibenta kahit ang luneta, kahit yung dagat, kahit yung lupa mula Batangas hanggang Mindoro, sa kasabihan niya na kaya mong ibenta. Wala naman lupa roon. Meron yung lupa na doon sa ilalim. yan. Yan ano lang, mga kasabihan lang. Pero meron kasi mga techniques on how to deal with your customer. So, tinuturuan namin dito ang mga salespeople paano magtanong ng tamang tanong. No? Listen to customers. So, paano ka makikinig? You ask them. Like, bakit nyo po, sir, malimit na ito ang inyong binibiling product nito? Ano po ba ang masarap dito? Ano po ba ang nakikita nyo? Ay, ako kasi mahilig doon sa yung katamtaman lang. Ayoko lang maalat yung, kunyari, yung itlog na maalat. Ayoko kasi nung sobrang alat. Gusto ko yung, kahit hindi ko iulam, ayoko ng, gusto ko katamtaman lang o less na less lang ang salt or fats, or gusto ko fresh. So, yan yung mga tatandaan mong, ganito pala ang mga But yun, isa lang yun. But you need to learn about the others. So, generally, sino ang marami na ito ang hinahanap? Yan. So, surveys. Read ang surveys. Kaya nga mayroong mga studies na nakonduct prior o bago ka pa mag-aral o magplano, meron na mga study na ganyan, may mga thesis na pwede mong gamitin yan, no? At may mga published na mga researches na pwede mong gamitin because they have undergone na yung scientific method, no? And then establish what customers require in terms of product cost. Minsan akala natin pag mura okay na, pero hindi laging mura no? They also go for quality as much as talagang alam natin they would want to go for quality with, ang tawag natin, hindi mura but rather tamang presyo. Yan, tamang presyo. Reasonable cost yung tinatawag natin. Okay lang magbayad ng medyo mataas. Okay naman. Ganda naman. Sarap naman. Quality naman. Fresh naman. Di ba? And service delivery. May ngiti pag i-deliver. No? Kaya nawiwiling bumili. Mabait yung yung nagbebenta. Ay, kapag ikay nakasimangot, kaya mayroon tinatawag na customer service training. No? Laka lang nakangiti. Huwag magpapakita ng naiinis, no? Because the customer is always right. Kahit na ang produkto pa natin, agricultural, may kasamang ngiti pa rin. No? Sir, yung kalabasa na yan ay napaka-espesyal niyan. Malagkit yan. At saka ang ginamit namin dyan ay organic. So, no chemicals used. Yan, mga ganun. You identify customer needs that are not currently being addressed. Yun ang hinahanap natin ngayon. Kaya sir, ano ho ang Ano ang sa tingin nyo medyo hinahanap nyo pa sa produktong ito? Ano pa yung tingin nyo kulang? Sana kung ito meron, perfect na sa inyo. Ito, sana. Maganda sana yung kalabasa. Ayoko kasi kasi laki ng sa lakot. Ayoko nung. Gusto ko pag bumili ako ng kalabasa, yung bang mga mga 6 inches lang ang diameter. Kasi mangyayari dyan, sa palengke, yung malaki kasi, hinahati-hati nila. Minsan 20, ay siyempre nalangawan na yan. Madaling ma-deteriorate. Ang gusto ko yung maliliit. That is the reason kung ba't makakakita ngayon ng variety ng kalabasa na maliliit. No? Hindi na palakihan ngayon. Paliitan ang laban because yung mga buyer would want it bago nila hatiin, mailalagay nila sa rep. Yan. Minsan, hindi mo malalaman yan unless you ask the customer. Determine if there is a room for farmers' product in the market by identifying competitors. No? Strength and weakness. Yan ang kinakailangan mausisa kayo. Sabi nga, kayo ay marites. Alam niyo siguro yung marites.
Si Duterte raw ay Marites. Marites pala, ibig sabihin ay, Mare, ano ang latest? Yun. Dito, mausisa kayo. Ano kaya ang hinahanap ng market? Kaya minsan, ganito ang madaling kumita ng pera, hindi yung producer. Alam niyo kung sino? Yung mga marketer, yung mga trader. Hahanapin nila ang kailangan sa market, then maghahanap sila ng supplier. At sila ngayon bibili, isusupply lang nila. So, they first establish the market before they look for yung production. So, yun yung, at ito marami na nagsabi nito, in-establish mo nila yung market. Ibig sabihin, wala pa silang production, bumibili lang sila. At ang maganda roon sa pagbili nila, makakapili pa sila noong quality. Ibig sabihin, hindi ko lang kukuhanin sir yan. Medyo pangit, ayaw ng customer ko niyan. Itong puro magaganda. Yun. Samantala ko ikaw grower, pagka may pangit, may kain ng insekto, wala kang magagawa roon. You have to parang dispose mo na siya. So, bawas gastos, bawas profit na sa iyo. And then, identify areas of specialization that the entrep competitors do not address. Yun na naman ang gap. Ano ba yung kalaban natin yun? Ano yung kanyang di nagagawa? Ito hindi niya na-i-offer. That's why, itong mga entrep ngayon, palagi diyang, pag tinanong anong pagkakaiba ng entrep at saka ng ordinary businessman, it is the way tinatawag yung innovation. Yung hindi pa available ay kanyang yun ang kanyang gagawin. Look at this picture, no? Ito ay parang ice cream yata yung nasa loob, no? Yan, tapos malamang ito parang cookies sa ibabaw, so malutong, malambot, and then ibinalot. Normally plastic, but this one is siguro ito ay frozen, o nasa doon sa cooler, no? At melts in your mouth, kumbaga. So, sweetness, crispiness ng biscuit, tapos malambot yun. Different ang experience, at saka iba ang pagkakabalot nito. Yun yung inyong game plan nyo, no? As an entrep, you produce what is not yet present in the market. And then finally, you define the competitive advantage of the entrepreneur's product. Yung iba, no, aside from doon sa sarap, sa quality ng product, nilalabanan sa packaging. Bakit? Kasi yung buyer ko minsan, hindi naman siya ang kakain. Ipinanririgalo lang niya. Alam mo naman, ang regalo, it's not always yung laman, kundi the packaging. So, lalo na yung mga pasalubong, kahit yung isa, mga munting pasalubong, wow, sweet naman, alaala ko. Mahal siguro ito, ang ganda ng packaging. So, it is not always the taste, but it is the how it is packaged. So, kasama yan sa anong gap ang ating dito sa Pilipinas, medyo iwan pa tayo sa pagdating sa packaging. I've been to Hong Kong, Thailand, Vietnam, naku po, ay talaga namang packaging pa lang. Panalo na sila. Talagang makakahabili ka pa lang masarap sa packaging pa lang, packaging. Palaya yung ating Kalamay Bunad diyan sa may lumang munisipyo, dati nasa dahon ng saging, ngayon ay nilagay na sa box pero di pa rin makapasa Parang hindi pa rin siya pang export ng quality. Hindi pa rin siya panglagay sa mga mamahaling restaurant. Pero lasa masarap, pero hindi siya ma-package na maganda. So, this will be the last slide. Niche market. When considering, tinatawag natin, sinong bebentahan? Yan? Either mass market, ibig sabihin, anybody, parang shotgun. Kahit sino pwedeng bumili. Pero a good strategy would look for a niche market, a small portion of the mass market. Ito lang muna yung ating targetin. Yung small portion na lang yan. Halimbawa, sa ito experience namin sa dental practice, maraming dentista, pero hindi lahat ng dentista ay pare-pareho ng ginagawa. Merong mga dentista nagkakabit lang ng brace. At yung dentistang yun,
ang ginagamit nila yung mga brackets na kinakabit, iba-iba. Iba yung practice ng ibang dentist. So kung ang bebentahan mo lang ng product mo, lahat lang na yung ortho, kung tawagin orthodontist, yung nagkakabit ng brace, you call it niche market. Pero kung ang iyong product ay let's say anesthesia, mass market yun. Kasi normally lahat ng mga dentista ay gumagamit ng anesthesia kasi sa kalimitan nagbubunot pa rin sila. So niche market. Now, in talking about agricultural products, anong niche market ang naiisip nyo? Ano yan? Merong niche market ng tulad na yung akin, alagang mga manok, niche market yun kasi hindi siya for meat, hindi siya for egg production, ano siya, pet, parang ano lang, koleksyon. Yun. Gusto ko meron din ako niyan, mga ganun. So, small portion lang ang ano na, tinatarget yan. Niche market yung mga, they don't care about the price. What they care is, I want to have that kind of chicken. Yan. Yun yung niche market. Yung nasa pet, yung niche market yan. Kasi, sa mga nag-aalaga ng aso, iba pa yung mag-aalaga ng American Pit Bull. No? Grupo-grupo pa yan. So, do not sell them the yung ibang breed, yung mga Chihuahua, they would not, kahit anong gaganda dyan, they stick to their American Pit Bull. So, isang grupo yan, niche market mo yan. Ayan, di ba? So, ano bang product ang para lang dito sa niche market? Pwede siguro mag-breed ka, no? Specifically for that breed. So, you call it niche market. So, I guess you now have an idea. Dito mga pinag-uusapan natin ng mindsetting ng pagtatayo ng negosyo. And I would like to challenge you na during your parang free time, think about parang gusto ko mag-isip ng business. No? Parang gusto kong mag-isip magbenta ng something, no? Which I do not have yet. Hindi ko pa alam. Pero pwede rin naman pala na hanapin mo muna yung gusto sa market and then maghanap ka ng supplier at ikaw middleman, di ba? O di ba yung mga nagbebenta diyan sa online, ganun lang naman. Hindi naman silang producer noon eh. Pero I saw one, nagpo-propagate siya ng nung iba-ibang klase ng bougainvillea at saka mga adenium, yung iba-ibang bulaklak. Talagang doon sa niche market na yon, yung mga addict doon, tululawa no? Gusto nila magkaroon noong variety na yun kasi wala ka pa. If you are into orchids, ganun din, or into cactus, napakaraming variety ng mga cactus na merong walang tinik, yung thornless, na mauubos ang iyong pera sa kabibili. But sinasamantala yan ng tinatawag nating into business. Merong isang large farm dyan sa Silang, Arid and Aroids, specialized sila sa mga cactus at saka yung mga rare to find na mga iba-ibang foliages, yung ang pinapakita mga dahon, mga imported. Talagang minsan ayoko nang tanungin ng presyo, parang ayaw ibenta. But how come that they survive? Pinapanood ko sa kanilang sa kanilang Facebook, ang mga bisita, celebrity, artista. Tapos yung minsan na siguro pumapayag na yung artista i-interviewin, tapos ipopost nila. So lalo nakakadagdag doon sa sa image noong and then you would accept na ito talaga kasi ang sabi ng iba, dito ako bibili kasi walang katulad, no? Kung ito ang aking itong aking alaga at pararamihin ko, then better kasi mas mataas ang presyo. So ganun yung iba no? Mas gustong bilhin yung mahal kasi konti pa yan at saka kung mapaparami ko, I could sell it at higher price, pareho rin lang ng alaga noong mura. So, yan. So, you need to classify things, no? But first, siguro, you look first at the market. Anong hinahanap? Pwede kayo mag-testing para malaman nyo because
no matter how much research you do, unless you test it by yourself, di mo malalaman. So I think what I have shared you this afternoon would give you some idea on what I am trying to achieve, yung mabigyan kayo ng kaunting ideya, ano, paano iisipin, paano sisimulan. Why not try it, no? Why? Because money is in selling. Yan. I have proven that. Itong bahay namin na nakatayo ngayon, ay produkto yan ng mga commission ko sa sales. When I started in insurance, tapos yung isang una naming sasakyan na crosswind, doon naman sa isang bukod kasi sa sweldo, may komisyon. Yan. So, mga ganyan, no? Then finally, when I settled it here in the university, ay ngayon nagtuturo ako ng mga techniques, no? Na seldom na itinuturo sa estudyante kasi these are not from the books alone, no? These are from experiences at saka itinuturo ng industry. Normally, hindi na ituturo sa school. So, I hope we still have more time na coming weeks, ma-encourage ko kayo to pursue itong entrepreneurship, no? Pwede naman kayong mag-work later, but do not go away from doing your own business. Make a business of yourself. Live a dream. Pero mangarap kayo. Pero dapat magustuhan nyo. Unless kasi gusto nyo ito, no length of a lecture can make you a good entrepreneur unless you fall in love with it. Paano mo pa fall in love with it? Of course, you need to you need to masubukan mo. You need to earn a little. Yeah, ganun. So, thank you very much for listening. It's 3 o'clock. So, I hope you learned something here this afternoon. Pasensya na kayo kung very seldom that we have this session na live. No? Dami kasi ng ating there are how many sections ang hawak ko right now. Supposed to be, dapat ang chair ay konti lang no? But ang hawak ko ngayong subject ay 10. Can you imagine? 10. Tapos mayroon ka pang duty sa chair at may mga other trabaho ka pa sa ABSO. So, sometimes I have to beg for your forgiveness na hindi ko kayo malimit na kaklase ng online. But if you see to it that every week meron akong na ipoprovide sa inyong lecture, that's the only thing that I could tell you na walang linggo na di ko kayo na bigyan ng lecture because I'm strictly following yung tinatawag nating syllabus. And I think I'm on track na ma-finish itong syllabus na ito. Thank you for dito sa ating ating technology na i-record. Previously walang ganito So tutuwa naman ako na what I am delivering to one section is very similar to the other because it would be recorded. So, thank you very much for listening. If you have questions, kindly ilagay nyo na sa ating group and I could answer that some other time. Thank you. Thank you po, sir. Okay. Thank you, sir.